Sigurado, landslide, kung sino man yung lalaban kay Vice President Sara Duterte, siguradong panalo na si Vice President Sara Duterte pagdating sa 2028. Sigurado yan mga kababayan, landslide ang laban nito. Lalong-lalo na kapag si Risa Hontiveros ang maging katapat niya. Naku po, sigurado landslide. Sa announcement na ito ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, sigurado marami nang hindi nakakatulog sa kanyang mga kalaban ngayon. At sigurado ngayon baka nag-meeting-meeting na sila kung ano ang mga paraan nila gagawin para magigipit pa nila si Vice President Sara Duterte. Ngayon, talagang pipigilan na nila ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi nila mapipigilan ang pagtakbo ng Vice Presidente. Yung impeachment na yan, walang mangyayari dyan. Marami na pong kinakabahan dyan. Marami na pong kinakabahan. Kaya maganda pag one-on-one maglalaban si Vice Presidente o Vice President Sara Duterte at saka si Risa Hontiveros, sigurado na po ang panalo ni Vice President Sara Duterte. Landslide po yan ang laban. Sigurado landslide yan. Landslide sa lakas ng suporta ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte, sa lahat ng nagmamahal sa kanya na napakaraming kababayan nating mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte dahil naniniwala na maayos ang bansa natin kapag sila ang namumuno sa ating bansa. Sigurado na po, panalo na. Announcement pa lang ni Vice President Sara Duterte, marami nang natutuwa. Marami na po talagang natutuwang mga sambayanang Pilipino sa announcement na yun na nga, tatakbo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. Maraming natutuwa. Marami naman ngayon ang nakasimangot. Dito lang yan sa Manila, marami nakasimangot dahil marami dito ang ayaw sa kanya. Pero pagdating sa Visayas at Mindanao, maraming magbubuni doon sa announcement ni VP Sara Duterte. Announcement pa lang yan, marami na po ang natutuwa. Marami na pong excited. Di ba? Sa announcement ni VP Sara Duterte. At isa na ako doon na natutuwa sa announcement ni VP Sara Duterte. Dahil alam po natin, kapag siya ang magiging pinuno o susunod na Pangulo ng bansa ay maaayos ang bansa natin. Sigurado po maayos. Saan ka makakita ng babae? Matalino, masipag, matatag, may sariling prinsipyo o may sariling paninindigan, tumatayo sa laban, matapang, matulungin, simpleng tao, di ba? Na kay VP Sara Duterte na ang isang leader na para sa bansa. Ito na yung hinahanap ng mga kababayan natin na mamuno ng ating bansa na para maging maayos ang kalagayan ng bansa natin. Matatag, matibay, may prinsipyo, may paninindigan, talagang maawain, lalong-lalo na sa mga mahirap, matulungin, nagsiservisyo ng tapat sa taong bayan, tuloy-tuloy ang trabaho kahit siya ay sinisiraan. Di ba? Kaya kapag si VP Sara Duterte maupo bilang Pangulo, malabong mangyaring mangurap. Hindi mangungurap yan. Dahil sinasabi na nga niya, nakataya na yung buhay niya para sa bansa natin. Di ba? Itataya niya ang buhay niya. Kaya sinabi niya, ang buhay niya ay hindi talaga para sa kanyang kasiyahan, kundi para sa kasiyahan ng iba. Kung sa bagay sinasabi niya, para sa taong bayan. Announcement pa lang yan. Grabe na po yung bitaw ni VP Sara Duterte. Grabe na po. Biruin mo, napakapakumbaba ni VP Sara Duterte. Humingi pa talaga ng tawad. Dahil nga, itinulungan niya si Pangulong Bongbong Marcos nung nakarang eleksyon. Humingi ng tawad. Dahil marami naman kasi mga Pilipino nagsasabi na nabudol sila, kundi lang dahil kay VP Sara Duterte hindi nila iboboto si President Bongbong Marcos. Tama yun. Kaya humingi ng tawad si VP Sara Duterte dahil sa mga pangyayari din ngayon na matindi po. Marami pong mga taong nadidismaya sa panahon ngayon. Lalo na sa flood control, di ba? Imbis na yung pera para sa bayan o proteksyon sa taong bayan sa baha, napupunta sa bulsa ng iba. Kaya nakakadismaya yan sa taong bayan dahil kapag bumagyo at
bumaha ng malakas, ang taong bayan apektado. Magsasakripisyo ang pamilya. Yung iba pa, wawalan ng buhay. Di ba? Naanod sa baha, natabunan ng putik, natumbahan ng kahoy. Dahil yan, nabubulsa ang pira nga, binubulsa ng iba. Di ba? Lalo na sa mga talagang bilis masira ng mga project, di ba? Kaya ito sa announcement ni VP Sara Duterte, maraming hindi makakatulog dito. Maraming hindi makatulog. Lalo na yan si Risa Hontiveros. Hindi rin makakatulog. Sila ni Laila de Lima, sila ni Trillanes. Hindi yan sila makakatulog ng maayos ngayong gabi. Sigurado yan. Magtatawagan yan, baka magmi-meeting ng mga yan, mag-usap-usap ng mga yan kung ano ang mga gagawin nila. Sigurado yan. Kaya mga kababayan, sana suportahan nyo ako dito sa suporta natin ni Vice President Sara Duterte. O suportahan po natin. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin, pag-subscribe na rin po. At huwag nyo po sana kalimutan mag-like sa ating video at mag-comment po kayo para malaman po natin ang mga saloobin nyo at mga suporta nyo at maihayag din yung suporta nyo kay Vice President Sara Duterte para dumami din po tayo dito sa channel ko para maging solido po tayo para sa ating Vice Presidente na inasahan ng taong bayan. Yan po mga kababayan, napakagandang balita yan. Ating Vice Presidente ay tatakbo na. Kaya itong balita mga kababayan, marami po talaga hindi nakakatulog dito. Maraming hindi nakakatulog, lalong-lalo na yung mga nanggigipit sa pamilya ni Vice President Sara Duterte, sa tatay niya, sa kanya, yung mga ninira sa kanyang reputasyon, hindi na makakatulog simula ngayon ng maayos. Mag-iisip na ng mga plano niyan kung ano ang gagawin nila para lang mapabagsak nilang Vice Presidente. Wala na. Hindi nila kayang mapabagsak. Malapit na ang karma at respect ni Vice President Sara Duterte. Yan si Vice President Sara Duterte, tingin ko may hawak yan. May hawak yan na alas. Malakas, kaya siya ay nag-announce na at nagbigay kaagad ng suporta ang Bangsamoro. Yung mga kababayan nating Muslim, nagpahayag kaagad ng suporta para sa kandidatura o para suportahan si Vice President Sara Duterte. Biruin mo yan. Unang araw pa lang ng announcement ni VP Sara Duterte, may nagbigay na kaagad ng malakas sa suporta at hindi yan basta suporta. Mga Muslim natin na kababayan yan. Napakalaking community yan. Kaya kabahan na po sila. Sigurado yan, kabahan na po yan sila.